Talaga yung peace of mind nang nagda-drive ka tapos nakarehistro na yung sasakyan compared sa wala kang rehistro, ganun. Kasi just in case na maaksidente tayo or ano, ang hirap kapag may mga violation kang ginagawa. Kaya ako, as much as possible, habang hindi pa namin to napaparehistro, dapat last July, kaso naging busy din, tapos may mga bagyo-bagyo, kaya hindi ako nakapagparehistro nun. Pero yun, dahil doon hindi ko muna ginamit tong sasakyan, nag-aangkas muna ako. Hi everyone! So ngayon nandito ako sa LTO and magta-try sana ako magpa-register nitong kotse. First time ko magpa-renew ng car registration, as in ngayon pa lang, kasi dati kuya ko yung nag-aasikaso ng registration, pero ngayon kasi baka wala maiwan dun sa mga anak niya, mga bata, kaya ako na yung pumunta. And actually hindi ko alam talaga kung ano yung process, nagsa-search lang din talaga ako sa YouTube kung paano. And ngayon nandito ako sa may LTO Imus, ayan. And sana makapagpa-renew na ako. Late registration na to kasi yung plate number is ending in 6, so dapat June pa lang nakapag-register na. But tignan natin kung magkano ba yung penalty and ano ba yung magiging process. And then ngayon kasi August na, so halos late na ng 2 months siguro kasi July, August. So yun. So this video is to guide din yung iba kung paano ba talaga magpa-register ng sasakyan. Ayun, kung pupunta kayo dito sa LTO, please be mindful na wala silang GCash or card payment. Ang tinatanggap lang nila is cash payment. Kaya kailangan ko pa magpa-cash out. Ayan, dito ako magpapa-cash out. And then, ang payment daw ng insurance ko is nasa 850. Tapos na ako magpa-cash out. Ang bilis, buti meron. Babalik na ako dun sa insurance. Magbabayad na ako ng 850. Yan lang. Ayun, so tapos na ako kumuha ng insurance, tapos pumunta ako dun sa may emission testing. Ngayon, pinapapila nila ako for emission testing. Ayan. Kailangan ko pala pumunta pa dun. So, ang binayaran ko sa insurance is only 850 pesos. Ito siya. And then, sinandan din nila ako ng copy nito doon sa email address ko. Yan lang. Pila muna ako sa emission testing. Ayan, so dito pipila muna daw tayo for the emission testing. Tapos doon na rin daw magbabayad. So upon checking, ang payment for light vehicles is 800 pesos. So ito naman ay considered as light vehicle. So nasa 800 pesos tayo. Eme. Kuya, magbabayad na ba muna? Bayad. Sige pa. Iiwan po ba yung susi? Forward ko lang po yung kotse.
Thank you po. So, waiting area. Finally, natapos na rin ako after 2.5 hours. Nakuha ko na tong OR. So, just a recap lang dun sa ginawa ko. For me, hindi ko in-expect na ganito siya kabilis. To me, parang mabilis na yung 2.5 hours. The fact na dumating ako dito around 10:30 a.m. Oo, around 10:30 a.m. ako dumating dito, and then natapos ako ng around 1:10 p.m. Just a recap lang din dun sa nangyaring process. So first, pagpunta ko dito is kumuha muna ako ng insurance. That's 850 pesos. And then after ko magbayad, dinala ko tong sasakyan dun sa emission testing area. And then nagbayad naman ako doon ng 800 pesos. And then after nun, yung third step is pumunta na ako dun sa loob mismo ng LTO. Sinubmit ko yun sa result ng emission testing, pati yung copy ng insurance. So, ang matagal is sa cashier. Inabot ako ng more than an hour, a little over an hour. Ako inabot sa paghihintay dun sa cashier. So, ang binayaran ko basically is 2,410 pesos. Bale, delinquent registration kasi halos 2 months na yon. Dapat kasi June ako nagpa-register. So, August na ako nakapagpa-register. 2 months yon. That's 800 pesos. And then, yung fee naman sa registration, yung MVUC is 1,600 pesos. Tapos, may legal research fee siya na 10 pesos. So, all in all, ang binayarin ko is 2,410 pesos. Pwede na rin. Pwede next time on time na ako magpaparehistro. Sayang yung 800 pesos. So, I guess that's it for this video. I hope na-guide ko kayo clearly kung paano ba talaga magpa-register ng sasakyan this 2025. And baka next time, since second hand namin to nabili, next time plan ko naman magpa-cancel ng encumbered na tong sasakyan and also magpa-transfer ng name from dun sa dating owner papunta sa akin, and then also magpapa-replace na rin ako ng plate number. Ayan. Sinerch ko na yung process niya. Medyo matagal-tagal, mahaba-haba at medyo hassle. Pero let's see what will happen. Buti na lang tapos na ako. Bigla namang umulan talaga. Hindi ko alam kung ako lang ba to or kayo din ba. Pag kumakain kayo ng fries, kailangan mainit pa siya or bagong labas sa McDo. Ganun. So, hindi ko alam kung ganun kabilis din sa ibang LTO branch. Pero dito sa pinuntahan ko, 2.5 hours is quite fast na para sa akin. Hindi ko alam kung onti lang ba yung tao ngayon or what not. Or hindi pa ganun kabisi tong LTO Imus sa may open canal. I mean, since this is my first time na magparehistro ng sasakyan, maganda naman yung naging experience ko. Very smooth. Walang masyadong hassle. Yung waiting game naman is part of it. Pero 2.5 hours for me is just right. Ayun. So, hindi ko alam kung ano situation sa LTO near your area. But in this LTO, sobrang maganda yung ambience niya. Maluwag, malamig. Bago kasi ito kaya siguro. Kaya medyo maayos yung system nila. Tsaka yung area na plan out na mabuti. So, sa lahat ng magpaparegister dyan, good luck po sa inyo.